Di ba? Direct teaching. Yung pagsasalita. Di ba? Di ba? Di ba nga ganun eh? Direct teaching yun. Talagang yun ang sinasabi, no? Sabi nga eh, ang tanong nga eh, paano ka makapagtuturo sa iyong mga anak kung wala kang alam? Tama? How can you teach them good behavior, no? Right manners and right conduct kung ikaw na magulang inosente sa salita ng Diyos, ano ituturo mo? Basa-basa din. Amen? Lahat ng aspeto ng buhay nasa Bible. Lahat ng gusto mong ituro, nandiyan dyan. Amen? Kaya, ganyan kahalaga. Sabi nga eh, repeat them again and again to your children. Sino ba yung mga magulang dito, nanay na makulit? Makulit. Sino yung mga anak na nakukulit sa inyong magulang? Di ba? May mga nanay na makulit? Ulit-ulit. Di ba? Para silang plaka, sabi ng mga anak. Pero hindi po natin alam yung kakulitan ng ating mga magulang. Yan po ay para sa kapakanan, ikabubuti ng mga bata. Amen. Amen. Tumalakpak sa Panginoon. Repeat them again and again to your children. Amen. So, ako'y naniniwala na walang matinong magulang. Diba? Na nagnanais na mapahamak ang kanilang mga anak. Amen? Pumalakpak po yung mga matitinong. Yung mga matitinong mga magulang. Kasi meron din mga magulang na hindi matino. Tama ba? May mga magulang na sila nagiging sanhi ng kapahamakan ng kanilang mga anak. Ibuga mo yan. Tama ba yun? Mali. So, talk about them. So, ang unang cell group ng mga magulang when you are truly mature Christian, your first cell group is all about the members of your family. Amen? Amen. They are your first cell group. Bago ka lumabas sa labas, bago ka mangarap sa labas, bago ka humayo, unahin natin ang ating mga mahal sa buhay. Amen? So, yun po eh. This is the responsibility of the father and mother. And it cannot be delegated to other. Amen? That is your responsibility. Kaya yung mga bata na yan, maliliit pa, cute, di ba? Guwapo, maganda, tuwa ka. Pero pag napabayaan mo yan, unti-unting tutubo ang sungay dyan. Are you with me? Kaya bata pa lang, wag natin hayaan tubuan ng sungay ang ating mga anak. Kayo po mga magulang ang responsable dyan. Pangalawa, ang eskwelahan. Pangatlo, simbahan. Bakit? Mas mahaba ang oras nila dyan.
pinagmamalaki eh. Galing sa Sunday school eh. Made by Sunday school. Diba? Pero, nakita natin, sumablay pa rin! Tama? Eh lalo na yung hindi laki sa Sunday school. Hari ng mga sablay. Bukas makalawa papasok sa eskwelahan. Grade 6 pa lang, may balisaw na! Tama ba? Ang lakas ng impluensya ng gadgets. Mark my word. And that is the responsibility of every parents for your children. Huwag pahawakin ng cellphone. Disiplina ang kailangan. Roblox. Diba? Peppa Pig. Meron pang ganun eh, no? Meron na yung araw no? 2020. Tinuturoan maging violente ang ating mga anak, ang inyong mga anak. Diba? Magwawala kuno. Para ibigay ang cellphone. Habang nanonood, habang kung ano naman pinapanood dyan, nilalaro dyan. May spirit eh. May spirit na nagtatransfer sa mga bata. Tama ba? That is your responsibility. Bantayan ang bata. Amen? Bantayan ng mga magulang ang bata sa kanilang mga kaibigan na sinasamahan. Tell me who's your friend and I tell you who you are. Amen? Walang masama, i-check ninyo ang laman ng mga pinapanood ng inyong mga anak. Tama? Yan ang produkto. Kaya, mga nakaraang araw na, puro bata ang kasama sa mga incident. Shooting incident na namaril ng 36 na beses pa, 34. At the age of 14, sino may kasalanan? Diba? Tapos meron pa tayo napanood. Nagpamalaki. Hindi pa kami makukulong. Hindi makukulong. Pag nakagawa ng krimen, protected by DSWD. Huwag mong kukuntiin yan. Huwag mong kakuntiin yan. Pumatay. Namatay ng tao. Pagdating sa kanya, protected. Ano kasi batas? Meron tayo. Diba? Anong klaseng henerasyon meron tayo? Iyan ang magiging produkto. Kumbaga sa pasimula pa lang yan. At meron pang mga matitinding mga darating na mga krimen pag hindi na sawata. Kaya ako'y naniniwala tanging mga mananampalataya na lamang na mayroong mga anak na mananampalataya ang magiging tunay na pag-asa ng ating bayan. Glory to God. Hallelujah. Train by direct teaching. In Proverbs chapter 1, verse 8 to 9, my son, hear the instruction of your father, and do not forsake of your mother's teaching. Amen.
My son, hear. Mga kabataan, makinig kayo. Namnamin ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Amen. Habang nagme-mensahe ang pastor, huwag magdandalan. Tama? Bakit? Kasi kapag ninanamnam mo yan, papasok sa puso yan. Pag nasa puso mo yan, yan ang magdadala sa iyo para ipamuhay ang salita ng Diyos. At kapag kayo pinamumuhay mo ang salita ng Diyos, magdadala sa iyo sa buhay na may kapayapaan. Sige pa, palakpakan natin ang Panginoon. To God, Lord Jesus Lord, hear the instruction of your Father, and do not forsake of your mother's teaching. Indeed, verse 9, they are graceful to your head and ornaments about your neck. Yung naman may blessing. Yung bata na nakikinig, yung bata na matalimahin sa kanilang mga magulang. Ano yung gantimpala? Corona sa ulo. Tingnan mo nga yung anak mo kung may corona sa ulo. Ano nakita mo? Sumay? Alam niyo ba kasi nakaka yung senaryo? Pag yung dumating ang panahon na naging pabaya ka magulang, yung dadalawin mo siya doon sa selda, magpipiyansa ka. Yun ang worst na senaryo. Kaya nga sabi, prevention is better than cure. Amen? At lalong masakit na senaryo, yung dadalawin mo yung anak mo, sementeryo. Hello? Masakit na senaryo. Yung anak mo, sasagot-sagutin ka, mumurahin ka, pagdadabugan ka. Tama ba? Mga bata ngayon eh, ganun. Uutusan mo? Paano mo narinig? Bakit? Nakatutok kay cellphone! Hello? Kahit magdamag yan, okay lang sa kanila. Walang pagod ang mga mata. Kaya, that is our responsibility. Ang sabi noon, indeed, they are graceful red to your head and ornaments about your neck. Corona sa ulo. Ibig sabihin, ang anak na lumaki na magiging masunuri sa kanilang mga magulang, dignidad ng magulang. Ipinagmamalaki ng kanilang mga magulang. Palakpakan natin ang Lord. Ang sarap yata magkaroon ng anak bilang mga magulang. Tama? Na merong kang anak na merong mga dignidad. Amen? Kwintas sa leeg! Yun pala yung bako eh. Kwintas sa leeg! Namumuhay na merong pong dangal. Amen? Pinapahalagahan ang damal sa buhay. Yun ang blessing eh.
At sa kabilang banda naman, sabi nga, the wise son in chapter 10 verse 1 makes a glad father. The foolish son is a sorrow to his mother. Sa Tagalog, ang matalinong bata nagbibigay ng kagalakan sa kanyang magulang. Amen. Taas nga po yung mga kamay ng mga bata. Taas, mga kamay. Yan. Kayo bilang mga kabataan, ilang beses ninyo napasaya ang inyong magulang? Hello? Kung titimbang-timbangin, sa isang kabilang tanong, ilang beses naman ninyo nasitayo ang puso ng inyong magulang? Alin yung mas mataas? Napasaya? Napasithayo? Are you with me? Ang sabi ng Bible, yung matalinong anak, napapaligaya nila ang kanilang mga magulang. Pero sa kabilang banda, yung bobong anak, diinihan ko na yan, di ba? Ang bobong anak! Nagbibigay ng sakit ng kalooban ng kanilang mga magulang. Di ba foolish po? Foolish. Mangmang. Di ba yung mangmang bobo? O di bobo. Okay. Na. Last. Train by example. Talatang 7 pa rin. Ang sabi po ng talatang 7, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan. Sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay. Train by example. May 4 na setting eh. To train our children by our example. Una, when you are at home. Amen? Sa loob ng tahanan. Di ba nga, sabi ng ibang bata eh, si daddy, si tatay, mabait sa simbahan. Pero pagdating sa bahay, demonyo ang ugali. Diba? Meron ba ganon? Ano yung bait-baitan? Dapat, lagi sila sabi, kung mabait ka sa loob ng simbahan, ganun ka rin sa loob ng tahanan. Tama ba? Kung huli ka sa simbahan, huli ka sa harapan ng mga anak mo. Amen? Hindi po yung magkaiba. Payasok yun. Tama po ba? When you are at home, talk about God while eating. Tama? Talk about God while eating. Kaya pala naalala ko yung isang napanood ko sa FB. Bakit ang mga magulang gustong-gusto niya nakasama sa hapagkainan ang kanyang mga anak? Bakit? Kasi darating ang araw, hindi na niya o madalang na niya makakasama sa hapagkainan ang kanyang mga anak. Magkakaroon niya ng sariling buhay. Ang matitira, yung mag-asawa.
Amen? Ang masakit niyaan ay kung nag-report na rin kay Lord yung asawa. Mag-isa ka na lang ang anin. Kaya sinasamantala ng mga magulang, hanggat maliit ang mga bata, sabay-sabay sa pagkain. Amen. Amen? Ang nakakalungkot ngayon, gusto ng mga magulang, sabay-sabay sa pagkain. Tama? Sumasabay nga ang mga bata, pero habang kumakain, diba? Nakatutok pa rin kay Sento. Asan ang relationship? Walang healthy relationship within our home. Sino problema? Anong problema? Gadget? Gadget? Baka naman yung problema, yung magulang. Bakit maraming mga bata dyan sa labas, madaling araw na nasa labas pa? Sino may problema? Magulang mo yung bata. Tingin ko pareho. Amen? That is their personal accountability. Train by example. Bakit papayag ang mga magulang may mga anak sa labas? Baka naman yung mga magulang nagmamagdamag din sa inuman. Tama ba? Kung ano nakikita ng bata sa paningin ng bata sa kanyang mga magulang, inaakalang tama. Ay, yung pala may tama. Hello? During cleaning and relaxing, when you are out. Amen? So, when you walk by the way, pag nagmamaneho ka, kasama mo mga anak mo, pamilya mo, may nag-cut. Kalain mo minura ni tatay. Pinuto ko cinta. Binusinahan ng todo-todo. Huminto. Bumaba si tatay. May dalang tubo. Hahamon mo sa yung driver na sabi na. Road rage. Kung ano nakikita ng bata sa paningin ng mga bata na ginagawa ng kanilang mga magulang, asahan mo, pagdating ng pagtanda nila, mas masahol pa yan sa iyo. Hello? Train our children by example. Amen? Huwag kang umasa na sila'y maging mabait kung ikaw na puno ay salbahe. Malabo yun. Amen? When you lie down, bago matulog, meron kayong devotion. May personal devotion. Bago matulog, nagbabasa ng Bible. Malaking faktor kasi. When you rise up, amen? Pagising sa umaga, dapat pagising pa lang. Good morning, sweetheart. I love you. Good morning, children. Hindi, pagising mo, samba ko lang pagmumukha mo Diba? Hindi maipenta kagad ang pagmumukha Kaya sa halip na babatiin ka ng iyong anak, babatiin ka ng asawa mo, nakita yung hilatsya ng mukha mo, hindi na tuloy yung pagbati. Baka singhalan ako nito. Diba? Oh, 4 na setting yun Sa loob ng bahay, sa labas, bago matulog, pagising.
Amen? So, bakit mahalaga? Sa bahay. Di ba? Sabi nga, because in our house, where kids spend the most time, no? So that kung gaano kahaba ang oras nila, yun ang nagsishape ng kanilang mga behavior. Amen? So, warning. In Judges chapter 2 verse 10, sabi po doon, and there arose another generations after them who did not know the Lord or the work that He had done for Israel. Amen? Sabi roon, nagkaroon ng panibagong henerasyon. Pagkatapos ng henerasyon na ito, yung tutugong henerasyon, ang problema mabigat. That generation did not know the Lord or the work of the Lord He had done for Israel. Amen? Isama ninyo ang inyong mga anak, mga apo, sa paglilingkod sa Panginoon. Kayo ang maging instrumento ng Panginoon. Turuan sila. Salita, buhay. Amen? Pag hindi natin ginawa ang mga bagay na ito, mawawala tayo sa mundo na ito. Lilipas ang henerasyon natin. Magre-raise up ang panibagong henerasyon. At napakahirap ng henerasyon na yun, napakatindi ng laban na yun ng henerasyon. The next generation, mabigat. Pag ikaw, ama o ina ng tahanan, hindi ka naging mapagmatyag, hindi ka naging mapagbantay, magugulat ka na lamang. Yung apo mo, yung anak mo, mamumuhay ng lihis sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Kaya ano pong gusto ng Lord dito? Unang-unang umayos ang buhay, magulang. Hindi ka kasi makapagtuturo sa iyong mga anak kung ikaw na magulang, hari na sa ulay. Amen? At ikaw na mga maayos ang buhay, train your children sa pamamagitan ng pagsasalita. Ikaw na magulang na maayos ang buhay, train your children sa pamamagitan ng buhay. Tayo po tayo lahat. Sabi nga, when parents have truly given themselves to the task as given to them by God, they can expect God to reward them in a special ways. God will turn the hearts of their children to their parents, and the children rise up and call them blessed. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyo mga salita. Mga salita mo, Panginoon, na aming pong pamantayan. Lalo po sa panahon ngayon. Mabigat ang aming pong assignment. Mabigat ang aming pong gampanin for the next generation. Mabigat ang kanilang mga kinakaharap. Rampant, Panginoon, ang katiwalian. Rampant ang wickedness. Rampant ang lust. Isang pindot lang sa cellphone, Panginoon. Pag hindi po nabantayan,
Kami na mismo, Panginoon. At ganoon din ang aming po mga anak. Mananagot